Ako po si Wilma Tiangco, dito po sa bansang Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng serbisyong OFW. Serbisyong OFW. Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago, Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Magandang araw po mga kababayan. Ito po ang inyong programang Serbisyong OFW, Sumasahimpapawid. Ngayon po ay Agosto 20. Ano bang petsa ngayon? 21, partner. Ayan, Ninoy Aquino Day. Bumabati po ako ng isang maligayang araw sa inyong lahat ng mga nanonood na nakikinig na sa ating programang Serbisyong OFW. Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan habang ang programa po ay sumasahimpapawid. Ano man po ang inyong ginagawa, please like and share po. Ayan po ang aming lambing para po sa programang ito. At syempre, kasama natin, hindi po kami live po kami dito ngayon sa studio. Dalawa kaming magkasama, kitang-kita nyo naman. Hindi po ito Zoom, so live na live. Flesh na flesh po talaga ito. Welcome po ang ating partner, Pastor Rene Bunsoy. Partner, magandang araw sa iyo, partner. Magandang araw sa inyo, mga kaagapay. Ito nga yung programa nating Serbisyong OFW, Sagot Kita, Thursday edition. At kami nga po ay sumasagot sa mga katanungang pinapadala nyo po sa amin. Sinisigap po natin yan masagot para po sa kapakanan ng inyong mga OFWs. Siyempre, sinasama natin palagi ang inyong pinakamamahal na pamilya. At kaya nga po, tutok na po kayo. Kami live. Kung kayo po ay may PM radio, may inyo pong lakas-lakasan ng konti. Kung hindi nyo nadidinig, yung pong mga nagmamaneho, ingat-ingat po sa inyo pong pagmamaneho. Dito lamang po kami, pakinggan nyo po ang aming mga kasagutan. Baka yung pong pinadala na ninyo ang aming pong babasahin ngayong pong umagang ito. Of course, you can also watch us live through GCTV Channel 185, no, sa Signal Cable TV. Tutok lamang po dyan dahil inyo pong matutunghayan itong programang ito magmula araw po ng Lunes hanggang Biyernes. Partner. Ayan, dahil holiday ngayon, partner, siyempre nasa mga bahay ang ating mga kababayan. Oo. At sila ay nakatutok ngayon dahil alam mo naman itong oras na ito ay magandang oras. Ito yung panahon na nagbe-breakfast, ito yung nagkakape-kape, partner, habang nagbe-breakfast. At sige po, share naman po itong ating program para po marami pong makapakinig at makabless dito sa ating mga discussion. At syempre ngayong araw na ito, binabati na po natin lahat ng nakatutok ngayon sa ating FB Live at sa ating GCTV at maging doon sa ating yung PM radio, kagaya yung binanggit ni Pastor Rene kanina. At doon sa regular na radyong talagang hindi mo mabilang yan, partner. Yeah. Sa dami ng mga nanonood dyan. Tapos napapakinggan pa rin tayo sa DYBS Bacolod, DZMR Santiago, Isabela at iba pang mga platform na nagko-cover nitong ating programa. Nabanggit mo yung DYBS Bacolod. Babanggitin ko si Pastor Ronnie Arcolas. Diyan po sa Bacolod. Palaging nakikinig yan. Good morning sa iyo, Pastor Ronnie. Kasamahan ko po yan sa board ng Translators Association of the Philippines. Pag pinag-usapan partner Iloilo, makasingit ako dyan. Dahil galing lang ako dyan nung May 1, nung aking birthday, dahil sa isang benchmarking namin sa Iloilo. Abay, partner, nakarating ka na ba ng Guimaras? Hindi ba? Napakasarap ng mga manggaron, partner. Yan ang aking binabucket list nga.
Iloilo, tapos yung mga napakarami palang pasyalan dyan sa Iloilo City. Mga old house ng yung mga dating bahay na matatagal na. Although sa Cagayan de Oro, partner, ha? Cagayan. Meron ding parang alam ko na daungan papuntang Guimaras. Talaga? Oo. Yeah. So Iloilo, tapos Guimaras at nag-beach doon sa iba pala yung sinasabi ko. Kamigin naman pala yung sinasabi. Okay. Sorry. Yeah. Erase. So, ang ating host doon, ang FPOP, ang presidente, si Attorney, alam na ni Attorney. Talaga naman nabablanko tayo sa mga... Sino man sinabanggit mo, Attorney? Attorney ng FPOP. Siya ang presidente roon ng... ako ay Metro Manila Chapter Alam President. niyo na po yun, na binabati na po kayo. ng Family Planning Organization of the Philippines, isa sa pinakamayamang chapter ng FPOP. Wow. Ayan, okay. So, yan partner. At sa lahat ng mga nasa bahay ngayon, ay magandang araw po sa inyong lahat. Nawa po ay samahan nyo kami sa araw na ito. Partner, sa ating pagpapatuloy, syempre, ibibigay mo ang ating gabay ng salita ng Diyos. Ang gabay mula sa salita ng Diyos ay ating pong babasahin mula po sa Matthew chapter 5 verse 16. Ito po ang sinasabi sa salita ng Diyos. Even so, let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Ulitin ko po, ha. Even so, let your light shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father who is in heaven. To clarify, ang ibig pong sabihin nito kasi sabi niya, let your light shine, and that they may see your good works. Hindi po ibig sabihin na kailangan mo mong ipangalandakan o ipagyabang ang mga mabubuting gawa na inyo pong ginagawa para sa tao. Is it for the glory of men? Is it for the glory of your name? Hindi po. It is to glorify the Father who is in heaven. Ang ibig pong sabihin nito, ipakita o kumbaga, yung ilaw na nasa atin po, ang siyang dapat makita. At ang ilaw na pong yun ay ang ilaw ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos hindi po nagtuturo upang maging mayabang tayo or ipangalandakan ang ating mabuting gawa, kundi nagtuturo po na ang liwanag na nagmumula sa Kanya o sa salita ng Diyos o yung pagsasabuhay ng katuruan sa salita ng Diyos, yun ho ang ibig ipakahulugan dito. Ipinapakita po natin yung mga mabubuting gawa dahil ang ibig sabihin nun, nakagagawa tayo ng mabuti hindi dahil tayo po'y mabuting tao, kundi dahil sa kagandahan loob, dahil sa kabutihan ng Diyos, dahil sa Panginoong Hesus na nagpakita ng halimbawa kung paano natin pagsisinagin o pag-iilawin ang ating pong buhay na naglilingkod sa Kanya ng tapat, naglilingkod po sa Kanya na walang pag-iimbot, naglilingkod po sa Kanya hindi upang pasikatin ng sarili, kundi itaas ang pangalan ng ating Diyos. Mga kaagapay, ang dalangin po namin, ang liwanag ng salita ng Diyos, ang presensya ng Panginoon sa inyong buhay, ang siyang makita o maipangalandakan. Hindi ho pagyayabang, hindi pagmamataas, kundi ipakita natin na dahil sa gawa ng Diyos sa ating buhay, tayo ay nakakagawa ng mabuti. At ang nagre-receive ng glory ay ang ating Panginoong Diyos Ama. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, tulungan mo po kami na aming pong siyasatin ang aming puso't isipan. Alisin niyo yung pride. Alisin niyo po yung pagmamataas. Ipalit niyo po ang kababaang loob, ang pag-accept ng anumang bagay na maaring itinuturo niyo sa amin, at ipakita na kayo ang Diyos na kumikilos sa aming buhay. So much so, Lord God, that people, when they observe us, will glorify the Father. Amen. Lord, patunayan niyo po ang aming pong broadcast this morning. May your will be done in Jesus' name.
Amen and amen. Amen. Maraming salamat, Pastor Rene. Rene, sa iyong pagbibigay ng magandang balita bilang gabay. At ngayong araw na ito, mga kababayan, kaya ano man po ang ating ginagawa, siyempre gawin natin hindi para sa, sabi nga niya, para sa pagmamayabang, kundi para sa ikaluluwalhati ng Diyos na nagbigay sa atin ng pagkakataon na magawa ang mga kabutihan. Ayan. Partner, dahil sa ngayon ay holiday, ay tiyak maraming nakatutok sa atin ngayon, sa kanilang mga bahay, sa kanilang walang mga opisina. Siyempre ikaw kaya ka narito dahil walang opisina. Yes. At kaya narito tayo ngayon. Na-observe nyo, mga kababayan, simula pa nung nakaraang itong buwan lang ng Agosto, ay from time to time po ay nakikita nyo na kami na live sa ating studio, at ang nagiging dahil medyo nasanay partner, sa totoo lang, aminin man natin sa hindi, ay tayo'y nagre-recover pa mula doon sa online mga gathering, mga via Zoom, yan ang sikat na sikat. In fact, dan kasi na nga, nakasanayan nga kasi yan Nakakasanayan, kaya nung bumabalik na, partner, parang hirap na hirap ka na rin. Parang ganun na rin nung simula nang hindi ka nag-online. Parang kasing mas convenient. Oo, convenient na, pero hindi pwede. Sa paglilingkod sa atin, talagang kailangan. Like ikaw, pumapasok sa opisina araw-araw. Ako naman, nag-opisina rin doon sa aming church na may maliit na office ako roon para maglingkod. Kasi iba pa rin, partner, kapag may working area ka, na kung saan doon ka magtatrabaho talaga, you treated the place as your office, na gagawin mo yung mga dapat mong magawa, hindi kagaya pag nasa bahay na may TV, alam mo yun, meron kang bed na, lalo na kung aircon, partner, di ba? Aircon yung room mo, abay, parang napakasarap maghiga. Pero syempre na sa sacrifice ang paglilingkod, kasi nga mas komportable. Kaya ngayon, back to the former normal. Na kung saan ay dito tayo sa former normal. Dito tayo sa ating studio. Actually, itong studio namin ngayon, mga kababayan, ito po yung isang dekada, partner, 10 taong aking pagbo-broadcast na online, yung Pinoy Connection. Narinig mo ba yung Pinoy Connection? Nadidinig natin yan kasi yung mga naunang, sabi ko nga, hindi pa tayo magkakilala noon actually. Yeah, Pinoy Connection ay isang online platform ng FEBC. Nilaunch yan, partner, nung June 2013. Tama, 2013. 2013, at tayo ay ngayon nag-host ng isang programang yan, pagtulong sa mga overseas Filipino workers. Partner, recording lang yun, recording. Tama. Pero live yung studio, live yung aking guest, partner. Wow. Live, araw-araw po yun. Bagamat nire-record ko siya, partner, ng isang recording, pero 5 araw, ibig sabihin yon, 5 oras, partner. Wow. Yun nga yung sinasabi ko. 5 oras? Yun yung mga panahon na, I think, nagre-recording ka pa ng Yeah. ng, dito sa dito. studio. Ito mismong studio to, itong ang gamit natin. Dito, nire-record. At saka yun doon sa, doon partner sa dating building, sa kabilang building, di ba? Antel Global. Tama, sa Antel Global. Doon marami din akong recording doon. Ngayon kasi nandito na parehas yung mga offices. Yeah. Kaya yun ay inaalala ko lang. So ngayon maano ako doon sa pagbabalik. Nakikita nyo na po kaming nasa studio. Ako po ay Martes, si Pastor Rene ay Huwebes. Pero ngayon po, tandem po kami magkasama ngayong oras na ito para sumagot sa inyong mga katanungan na pinapadala po ninyo sa amin. At sa araw na ito, sapagkat ngayon po ay Huwebes, atin pong sinasagot ang mga katanungan na atin pong tutugunan ngayon. Kaya malimit ko sinasabi yun, baka hindi mo nga tanong, pero may nagtanong sa'yo. Pero concern din yun. Naging concern niya. Naging concern mo kasi lalo na yung mga pastor at mga kababayan nating hindi nga sila
hindi nga sila nakikita sa radio, TV o naririnig, pero sila'y tumutulong na hindi natin nalalaman na tumutulong sila. May mga tawag na ganun ako. Sabi niya, Pastor, nakikinig po ako. Nagpapayo na din po ako dahil napapakinggan ko po sa inyo. Nakapakinig sila, natuto sila. Natuto po kami, kaya hindi po kami nagpapawala na absent doon sa inyong programang Serbisyong OFW kasi ang dami po talaga naming natututunan at the same time nakapagtuturo na rin po kami sa iba. Actually, yun nga yung kagandahan dito sa programa natin. Yung mga tanong, mahirap yung ibang tanong May kung malalaman niya lamang po, minsan talagang kailangan ng research. O kailangan namin talagang tanungin ang kinaukulang institution like DMW ba yan? Tama. OWA ba yan? OWA ba yan? Yan ba sa DFA? When it comes to welfare, OWA yan. So iba-iba, no, pati sa LGU. Actually, partner, napakahirap ng trabaho natin. Akala lang nila salita lang tayo ng salita. Yung ating pagpapayo, general partner, hindi ka pwedeng mag-exclusive DMW lang o walang may LGU ka, may national ka pa, pero kaya talagang tayo, ang tawag dito, gumagawa ng ating homework, partner, yung nagtatrabaho, nagre-research ka pa rin, may hawak ka pa rin si Brother Google na kailangan kung minsan talaga, kung minsan naman talaga, hindi maiwasan, nabablanko rin naman kami. Oo naman, lalo na ako sa pangalan, partner. Nabablanko kami kapag first time natin itong nadinig. So, it's good to know na yung ating mga kaibigan sa iba't ibang agencies like DMW, they offer willingly. Ganito po yan. Dapat ito ang approach dyan. Kaya naman, partner, hindi tayo pumapayag na hindi nakakausap yung direktang government agency para tumpak yung ating kasagutan. Dahil hindi naman tayo perfecto. Hindi naman natin alam lahat ng bagay. Diba? Kaya kailangan natin magtanong doon sa mga tamang kinauukulang ahensya na sumasagot. Kaya ang ating pong programa, Serbisyong OFW, ay regular na po ang DMW sa ating once a month. Nag-commit na ang Department of Migrant Workers. Ay base na rin sa tagubilin, tagubilin utos. Hindi lang DMW kailangan din nating puntahan o ibitahin yung mga taga-OWA. Tama, kasi admin na PY. Kaibigan din naman natin yan at kailangan galing din naman sa DMW. Galing din naman ng DMW. Pati na yung sa DFA, from time to time we need to confer with the DFA. Kailangan nga kasi natin yung mga nire-refer at kung minsan may mga katanungan tayo, sila po ay willing din. Nag-shout out po tayo kay Amba G, si retired ambassador Amba G, kung kayo po ay nakikinig, hello po, good morning po. Ano ba yung Amba G? Yung si Amba, that means former ambassador yan. Okay. Oo. Anong pangalan niya? Amba G, Amba G. Si Amba G. Kasi siya po ay, kumbaga, former kumbaga, kaibigan natin na talagang siya ay naging ambassador sa New Zealand, sa Brunei Darussalam, sa Samoa, sa Cook Island, sa Fiji, sa Tonga. Napakabait na tao po niyan. Napakabait. Maraming salamat po, Ambassador, sa inyong paglilingkod sa ating bayan, sa ating mga overseas Filipino workers at syempre sa kabuuan ng mga Pilipinong nasa labas ng bansa. Opo. Ayan. Partner, syempre sa dami ng ating pwedeng pag-usapan ngayon, unang tanong na aking nakita dito sa aking messenger na nagbigay sa atin ng tanong. Maraming ganitong tanong pero iisahin ko lang. Alright. Dahil kalimitan nowadays ang actually sa tagal kong naglilingkod sa radyo, sa GFM, sa simbahan, sa personal na ngayon ay lutang na lutang ang salitang action fund. Alright. Lutang na lutang 'yan. At
kung minsan nga, ako, naging familiar naman talaga ako. Inaral ko, binasa ko, interview, napagsama-sama in one, complete information on OWA. Pero alam mo mga yung partner, hinuhuli ko na yung OWA pagdating sa benepisyo at services. Yung particular o financial hindi naman dahil wala ng pera. Hindi ho nawala yung pera nung transaction nung nakaraang na binabanggit. Ang sinasabi ko, dahil sa pasensya na sa OWA at kung makakausap ko si Yusik Admin PY ay talagang marami po kayong dapat ayusin pa, partikular yung mga papeles na mga document na inyong nire-require. Ay talagang nagagalit ang ibang mga OFW, pabalik-balik, tapos may dagdag pang mga dokumento, pati pa yung barangay clearance partner na hihingin nila just to avail yung balik Pinas, balik hanap buhay. Kaya parang hinuhuli ko na siya, partner. Forgive me, yan ang aking feeling ngayon. Na pag gusto ko yung agaran, alala mo yung title natin sa GFM, Agarang Aksyon, yan yung gusto kong talagang makita, lalo na pag sa gobyerno, yung agarang aksyon. So, inuuna ko na yung agarang aksyon at agarang pagkalinga. Tama ba? Agarang pagkalinga sa mga nangangailangan. Agarang kalinga sa mga nangangailangan. Agarang kalinga at saklolo. Saklolo, ayun. Para sa mga OFW sa mga na nangangailangan. Ayan. So, action fund po yun. Kung narinig na po ninyo yan, ito po yung aking tanong na actually katatanong lang din kagabi. Sabi niya, Pastor, ako po ay hindi nagtapos ng kontrata dahil po ako ay hindi maganda ang pagtrato sa akin ng employer ko. Actually, taga Marikina to, Pastor Rene. At ito'y naging pasyente namin sa clinic namin before. Sabi niya, Pastor, narito na po ako sa shelter ng Riyadh. Nung nakaraan partner, sila Secretary Hans nasa Jeddah naman. So, Riyadh po ako pero hindi pa po ako napapauwi hanggang ngayon. Ako po ba'y makaka-avail ng Action Fund? So, partner, paliwanag mo muna yung Action Fund. So siya ay nasa Riyadh ngayon. Nasa Riyadh. Hindi pa nakakauwi ito Nasa Riyadh hanggang at hindi natapos ang kanya. Hindi natapos ang kontrata. Okay. Isinauli siya sa kanyang ahensya. Okay. Sa Pilipinas. Kasi kung babalikan natin, ito naman na-discuss na rin natin, ang purpose kasi nung agarang kalinga at saklolo para sa mga OFW na nangangailangan. Yan po, ang primary purpose po niyan is para po mag-provide ng operative word dito immediate. Agaran. Agaran maganda yung ginamit na yung akala nyo, yung action, hindi po yan yan ay po yung acronym. Tama ba, partner? Acronym yan ng agarang aksyon at pagkalinga sa mga nangangailangan. Aksyon. Acronym ng aksyon. Aksyon, yun. Acronym ng aksyon. Ibig sabihin yan, talagang ang intention, pabilisin. Agarang aksyon yan. Agaran nga. Oo. In terms of benefits or parang assistance yan. Well, yeah, you can say benefits siya kasi kumbaga may beneficiary yung mga OFW. Kaya lang specific po kumbaga agaran, immediate, effective, kumbaga relief ito para sa mga distress. Nangangailangan no? Sa mga nangangailangan so pag sinabi hong distress, nangangailangan, ibig sabihin how do you classify that? Yung mga nabiktima ng abuse, na biglang terminate, nawalan ng trabaho, nabugbog, na hindi pa tapos yung kontrata. Hindi tapos o within their contract. Tama. So ibig sabihin, yan ho yung programa nila na sa aming palagay ay mula nang nagsimula ito, napaka-effective po kasi nito. Tama. Kung noon tayo po ay umaasa lamang doon sa tinatawag nating O1 balik Pinas, balik hanap buhay. Natuloy-tuloy naman yan hanggang ngayon. Hanggang ngayon meron naman. Mayroon medical assistance sila.
Pero kakatingting, tama ba? Katiting. Katiting. Kakatiting. Imagine mo, 20,000. Yan ang sinasabi ko nung araw pa. Nandito pa si Attorney Cao. Ano yung 20,000 kung livelihood ang pinag-uusapan, partner? Saan makakarating ang 20,000? Oo, di ba? Parang nag-ano ka lang, no? Yung pamasahe pa lang. Pero distress ang kategorya, partner. Just to avail the 20,000, dapat distress ka. Oo. Ngayon, para lang maintindihan natin, katulad nung sabi nyo ay hindi pa nakakauwi. At tapos sabi nyo ay siya ay hindi nakatapos. Hindi nakatapos. Sinauli siya doon sa ahensya sa Jeddah. Sa Riyadh. Walang paliwanag, walang ano. Hindi sila magkasundo at medyo laging mainit daw ang ulo ng kanyang employer sa kanya. Sabi niya, kung ganyan din lang, alam mo naman, mga Pilipino, kung ganyan din lang, isauli mo na lang ako. Sinauli nga. Sinauli nga. Oo. Okay. So, ano ang... So, ngayon, kung tatanungin, pasok ba siya doon sa distress? Oo. So, ang sagot natin ay oo. Yun. Bakit? Kasi hindi natapos hindi yung tapos ang kontrata. At napakalayo niya, partner. Nasa Saudi Arabia siya. And so, hindi naman niya kasalanan na kumbaga parang kung palaging galit sa atin kasi subjective yan kung palaging nagbabago galit, yan kung nagtatrabaho ka naman ng ayos, sa akin okay lang naman kung palagi kang galit, pero kung ang nangyayari naman parang nakasentro na sa'yo, kumbaga lahat na ipinuna, mahirap naman magtrabaho na tama. Hindi ka mapanatag, no? Na nagtatrabaho ka sa ganyan, tapos hindi maganda ang inyong ugnayan, relasyon, talaga mahirap magtrabaho sa ganong setting. So in some sense, no, ating sasabihin na pasok po siya diyan. Okay. Kasi ang gamit po na action fund, number one, isa-isahin natin yan, partner. Maganda yan. Maganda yan. Unang-una, legal. Okay, legal assistance. Ang ibig po sabihin niya, nagpo-provide ng support ang DMW sa pamamagitan ng pagbigay ng platform para sila ay makapagreklamo. Okay. Ito yung Legal Assistance Division, partner, na kung saan ay pwedeng doon dumulog ang ating mga OFW dahil alam nila, sa tingin nila, hindi nila kasalanan kung bakit sila napauwi. Right. Ayan, legal assistance. And ito po, hindi ho kailangan na napauwi na kayo. Kahit ho nasa ibang bansa kayo. On-site. Through the Migrant Workers Office, ay tutulungan na ho kayo. Okay. Provided na lumapit sila doon. Kalimitan, hindi to alam ng ating mga OFW, lalong-lalo na mga ating mga domestic workers. Kasi ang problema nga, Pastor Rene din, ang problema, kaya walang makapagreklamo ng kalimitan kasi alam ba, household service worker, walang ano yan para mapalabas. Kalimitan sa mga kumpanya, di ba? Kumpanya pwedeng lumabas, pero ito hindi talaga makalabas. Hindi ito nakakalabas. So ang gagawin lang ng employer niya dahil galit, halimbawa, ay dadalhin lang sa agency o didiretso na pauwi ng ibang ng Pilipinas. Right. So and so therefore, yung sa mga ganong cases, very important ho na kumbaga makinig ho talaga kayo dun sa dun sa PIDOS dahil sinasabi po yan. No, alamin ang mga contact numbers para ma-contact ninyo dahil teki naman ng atin itong mga OFW. You can connect online. Ngayon, having said that, naman, yun naman pong ating mga nasa MWO. Yun mga hotline naman po natin Kaya sinabing hotline, dapat sagot agad. Dapat mainit. Dapat mainit talaga. Hindi yung bang pagka-ring, dapat yung sagot agad. Sumasagot agad. Sorry po meron ho talagang hindi sumasagot. Kinakailangan pampagalitan. Mabuti nga hindi computer, partner, yung yung sumasagot dati, di ba? Merong answering machine, yes. May answering machine meron pa rin. Po. Kaya nga po nasusumbong ito ng ating kaibigan na si Ma'am Amira na nandiyan dyan sa Alcobar. Sinasabi nga niya, kailangan ko pang tawagan. Kailangan pa ako magalit. Kailangan nyo pang mabungangaan. Magsungit. Ang sinasabi sa kanila, ma'am, kalma lang po. Paano nga kakalma kung hindi mo kayo sumasagot? Partner, bago ka mag-init din, kailangan natin mag-station break muna. Dahil pupunta tayo babalik tayo maya-maya lang sa ating part 2. Ito yung kasunod na
oras natin. Babalik po kami mga kababayan, makalipas lamang ang ilang paalala para i-discuss po, ihanging muna yan, partner. Di-discuss natin mamaya-maya lang sa amin pong pagbabalik. Huwag po kayo alis. Serbisyong OFW. Wika Pangyarihan, laan ay bagong kaalaman. May salin ba sa wikang Filipino ang mga termino ngayon na may kinalaman sa teknolohiya? Mayroon naman. Ang salin ng salitang technology ay aghimuan. Aghimuan. Microphone naman ay miktinig. Miktinig. Headset, pangulong hatinig. Pangulong hatinig. Huwag maging dayuhan sa sariling bayan, aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Serbisyong OFW. Okay, nagbabalik na po ang inyong programa, ang Serbisyong OFW. Kasama pa rin ang inyong mga lingkod. Ito po si Pastor Joe Biasong muli. At si Pastor Rene po para sagutin ang inyong mga katanungan. At nabitin tayo kanina, partner. Yes. At medyo umiinit-init ka na rin tukol doon sa answering machine. Dapat sumagot. Dapat sumasagot. Ayan, okay. Ayan ha. Legal assistance muna. Legal assistance. Ang pangalawa, anong kasunod niyan, partner? Ang pangalawa po ay yung medical assistance. Medical, aba? Ibig sabihin, pagka yung Action Fund, meron silang provision na medical assistance doon sa mga may health issues. Okay. At, halimbawa, nagkaroon ka ng medical expenses na habang nandoon ka, sako po yun. Alam mo, partner, may itong last month lang, dahil alam mo naman, ang ministry natin ay napunta tayo sa mga pagtulong kahit sa airport, pagsundo ng OFW doon sa bansang halimbawa may sakit yung OFW. We have one experience last month na ang aming young people na nurse na yung aking anak, si John Joseph. Yeah. Siya yung sumundo sa hospital in coordination niya ng ating Thailand Embassy at saka ng DMW rito at siyang nag-medical escort partner. Right. Alam mo ba nangyari doon na napakalaki ng bill ng OFW? Actually, hindi siya OFW. Ang category niya ay nasa business visa siya actually. Business visa. Kilala ko yung si Dr. Beth, Doctor of Education. Na naalala mo na invite kami sa Thailand? Yun. Oh. Kinuha na siya ng Panginoon. Nangailangan ang naghingi siya ng assistance sa ating embahada, binigyan ng siya ang sasagot sa ospital. Napakalaki din ng bill niya, isang buwan eh. Pangalawa, yung ticket nung mismong pasyente at saka nung anak niya. Pangatlo, nurse. Sila daw ang sasagot ang ating embahada. Pero ang problema, sinong nurse? Sino ang papa? Kaya pumasok yung anak mo. Kaya pumasok ang OFCMI. So, we have 5 nurses sa simbahan at ang tumugon, itong si John Joseph. Okay. So, sinagot din ang kanyang ticket. Pero syempre sa ministry partner, ang sinagot namin yung kanyang travel tax, di ba? May bayad ng travel tax, may allowance, mayroong kanyang yung sinagot naman yung hotel na kanyang tinuluyang. Pero yung service partner, alam mo naman, yung service, medyo mahal din yan kung pababayaran. But we provided that as OFW ministry na sinagot namin yon. Ngayon, partner, ang ina-emphasize ko dito ay ito medical. Kasi you mentioned medical na ganun ang ating pamahalaan, partner. Ulitin ko kung kayo ay discouraged sometimes sa ating, lalo ngayon, partner. Diba, hindi lang nila alam. Oo, di ba? Hindi ko nga akalain, partner, na sasagutin ng embassy yung hospital bill. Kasi ang laki. Partner, may sa kaalaman ng lahat, ang embassy natin through the DFA
ay meron hong budget para sa ganyan. May budget, meron niyang tinatawag na there's that, ano nga ito? Yung opisina ba tinutukoy mo? Ano to? One country approach po yan. One country approach na bawat embassy, consulate, ay meron pong budget na nilalaan para sa mga ganyang emergency. Bagamat nabukod na ang Department of Migrant Workers doon sa kanilang yung budget na tanggal na sa DFA itong action fund dito galing din partner. Diyan galing. But at the same time meron pa rin may sarili pa rin. Meron sarili so sa mga distress na mga Pilipino na hindi OFW, sinasagot pa rin. So doon ko nakita partner yung pagtulong ng government natin kasi nakausap ko naman yung ating embassy at saka yung isang ambassador isang consul at saka assistant consul, napakababait naman. So sinagot hanggang yun nga partner, ewan ko nakita mo 'di ba, nabigyan kami ng recognition, na meron kaming certificate tinanggap from DMW, meron ding certificate from embassy ng Thailand na thanking OFCMI for providing a nurse. Yun nga po. At dahil po doon, ang problema, bagamat partner, nakikiramay tayo dahil ang kapatid ding ito ay nabawian din after 1 week after pagdating. After a week. So, yun. Kahit hindi po siya OFW, na-assistihan, wala nga lang action fund yon partner. Right, of course. Kasi hindi OFW. But at least ang sinasabi natin, part of the action fund is medical assistance. Kung kayo po ay nagkasakit o nagka-incur ng medical expenses, yan po ay kabahagi pa rin ng provide. Mamaya ipapakita natin kung magkano. Ayun, okay. Ang sumunod na parte ng action fund ay yung tinatawag na financial aid. Yung financial aid mismo. Iba pa pala yan Iba pa pala. Financial aid. Meron ka medical. Meron kang legal. Yung mga distress yan. Yung legal. Tapos yung pangatlo is meron kang financial aid. Financial aid. Ibig sabihin, kapag ka talagang kalunos-lunos hindi mo naman masasabing hindi kalunos-lunos yung nawalan ng trabaho. Syempre, mawalan ka ng income. So, nag-provide ng way na magkaroon ng ganitong pondo financial aid so that maibsan naman yung kumbaga transition ni OFW from having experience yung ganyang kumbaga malungkot na pagkakatanggal sa trabaho, bibigyan sila ng aid. Okay, partner, puntahan na natin. Magkano ba kapag distress? Ang distress, yung worker, magkano ba pinuprovide? Ulitin ko mga kababayan, dinidifferentiate lang po namin yung action fund from OWA regular program na assistance na binibigay ng OWA. This is DMW sa kanilang action fund. So kapag distress partner, magkano ba? Ilang linggo na kaming nakakatulong sa ganito sa mga pag-refer. Magkano ang natatanggap? Nasaksihan ko yan partner Yes. Nasaksihan ko kung magkano yan. Ang highest. Ang highest kapag ito ibibigay sa pamilya dahil si OFW ay namatay. Inuna mo yung yung doon sa pinakmataas sa akin. Magkano yan, partner? 100,000. 100,000. So ibibigay yan sa pamilya kung namatay si OFW. Yan usually natural or through accident, yun po ang ibibigay. And those who died, ito ang time framing within 1 year. Within 1 year of returning to ang galing, the Philippines. Ibig sabihin, isang taon yan. Isang taon yan. So kung nalimutan, partner, na mayroon palang ganong benepisyo, ang prescribed period is 1 year. Basta within 1 year. Within 1 year. 100,000. Ang bilang ng partner, simula pag-arrive. Pag-arrive, okay. From return to the Philippines. Okay. Ang pangalawa naman ay 75,000. 75,000. Ano naman itong... ito naman, kung halimbawa merong krisis. And krisis, halimbawa, merong... Itong Israel. Gera. Biglaang pinauwi ka, forced evacuation. 75,000. At yung, kumbaga, kung kinakailangan ng medical support din, pinoprovide din po yan. Okay. Pero so, yung sa 75,000,
Hindi ko lang sure iba pa ba yung 75,000, iba pa ba yung medical support? Ayan. Sige, may sagot ako dyan. Yan ang sagutin mo kasi may narinig ako. Gusto ko lang siguraduhin. Siguro ikaw ang sumagot. Okay. So ibig sabihin, kailangan niya ng support provided dahil ang si OFW ay nagkaroon ng severe na illness. May mga injury siya. Nagkaroon siya ng mental health case, no? Siya ay kumbaga siya ay inabuso, siya ay inexploit, no? Inexploit siya, kumbaga sobrang abuso na ang nangyari na physically naapektuhan siya, hindi na siya makakilos, mentally nagkaroon ng mental health issues. Lahat po 'yan yung binanggit natin na una na siya po ay naka-experience ng political unrest. Okay. Tapos nagkaroon ng war, pinadeport or forced evacuation, repatriate. No, lahat po 'yan magfo-fall doon sa second yung sa 75,000. Okay. Nagfo-fall din dito, partner, yung may binanggit na kung halimbawa yung OFW ay nasa death row. Oo. Ay bibigay yon doon sa next of kin. Pamilya. Oo. Immediate family. Although wala pa ako nadinig na ganito Yeah, ako rin. Wala pa rin ako narinig. Parang first time lang, nabasa lang natin na yung kung si OFW nasa death row, yung next of kin ang bibigyan ng 75. Yeah. You mentioned kanina yung legal Yung legal, kasi inakyat yan, partner. Na-observe ko yan, napuntahan ko yan, nakita ko yan. Partner, alam ba pag binigay yan, hindi yan cheque. Kagaya ng OWA. Cash. Di ba? Cash yan. Cash. Kaya ang paalala ko kay Director, sabi ko, Director, sana paalalahanan po natin yung ating mga kababayan kasi uuwi ang partner, bit-bit yung folder. Baka mamaya, nandun yung pera, matiktikan, malaman yan dyan sa DMW na pera ang laman nung sana tinatanggal na nila o di naman kaya di-deposit agad, may bangko naman dyan sa DMW dahil sana nga ganun na sana sinabihan ko si Director dahil medyo delikado. Partner, dinudukutan nga kahit kung magkano na sa bulsa, ito pang malaki, di ba? I witness those partner, yung mula yan sa 30,000 inakyat into 50,000. Sa simula talaga 30 lang. 30 lang yan. So nakita ko yan nung kami sumundo sa airport dahil tayo as a media, ikaw ay media man. Pag sumundo kami sa mga distress, talagang on the spot ibibigay nila yung 50,000 at 30,000 noon. At the same time, nung pumunta kami ng OWA mismo, maraming distress doon. Ang unang pinabigay ay 30,000 lamang. Yeah. Hanggang dinagdagan na nila kasi bukod pa yung DSWD partner, pero hindi pa natin pinag-uusapan yon. Bukod pa, yung DMW is 50,000 pag distress. Ayan, distress na hindi nakatapos, ayan, 50,000 yan. Doon sa pangalawa, nabanggit mo, yung medical, ayon, ito yung 75,000 talaga. 75,000. Yan ay kasama, tama. Yung, basta nagkaroon siya ng karamdaman, may problema. Kasama na dyan yung Israel, partner, na mga distress. 75 din ang binigay doon sa mga yan. Ang iba naman, yung na galing sa hindi, mas malaki ang binigay yung galing sa Israel. Nagbigay sila ng 150,000 nung yung talagang sa war, yung war. Oo, yun yung medyo extraordinary sa akin. So parang nangyari na doble yun. Dinoble. Kasi 75,000 ang paliwanag lang nila, ang paliwanag ni PY Kaunan at ng si Secretary ay yun ay equivalent ng 2 months, partner. 2 months na salary noong mga workers sa Israel. Yun, nadinig ko din yun. Although talaga from guidelines, ang makikita mo lang 75 lang. Tama. So ibig sabihin, kumbaga parang nag-extend sila ng grasya. Oo nga. Di lalo na, partner, itong kay Masongsong. Naalala mo yung pinuna din ng puna itong OWA dahil ang ibinigay doon sa bata na hindi naman OFW, nakikiramay po kami doon sa pamilya, ay 500,000, partner. Kaya medyo pinuna din po yun. Bakit? Ganun na ba ang programa ng OWA?
Pero samantalang ito mga distress, 20,000. Hindi kaya sila makukuha? Actually, hindi ko alam kung may magreklamo, partner. Kung may magreklamo. Kasi is that anything wala beyond? Sa programa. Wala sa programa yan eh. Kaya kine-question yan. Anyway, 75,000. 75,000. Sure po yun. At nakita ko yan sa Makati, partner. Hindi pa nakakarating sa Makati DMW eh. Ang laki, nasa 5th floor. Ang kanilang building, ang nasa prime location po. Sa Malugay, nasa gitna, talagang magandang lugar. At nakita ko yan, I witnessed those OFW receive 100,000, 75,000, and 50,000. Talagang tuwan-tuwa naman, partner, talaga. Matutuwa ka naman kasi. Siyempre. Tapos cash pa. Wala ka. Oo. 50,000. Meron, ito yung kinekwento ko kay Director, naalala mo last guest natin siya. From Laguna. Lumapit sa atin, nakilala tayo. Ni-refer ni Miss Amira ito. Refer ni Miss Amira na hindi nakatapos ang kontrata. Distress. Bukod pa, natulungan natin to na withdraw yung passport nung una. Ang pangalawa, repatriation naman hanggang sa Action Fund. Partner, Laguna ito. Inasikaso ni Director Ace, alam mo ilang araw? 5 araw. Release yung 50,000. So, which, dito papasok yung tanong ko kasi meron akong ito rin nakarating na rin ito kay Attorney Ace. Naalala mo nung broadcast natin, sinabi ko meron ako i-refer sa kanya na 2 pangalan. Okay. At yung isa okay na. Itong isa, on the 3rd month na. 3rd month na. Tapos ito pang isiste, ay livelihood assistance daw. Partner, alam mo kung magkano lang yun? Hindi. Dapat, kasi ito'y medical. Hindi, biktima ito ng illegal recruitment so distress. Dapat ito'y 50K outright. Akin, sa aking intindi Yeah. Kasi sige nga, ikwento mo lang yan. Ikwento mo. So, sinasabi natin, siya ay pangatlong buwan na ngayong buwan na to. Na hindi pa niya nakukuha. Magse-seminar pa daw ito. Naku, partner. Teka muna sabi ko mga sir, teka muna. Ano kaya yung sinabi niyang pinapile niyang? Ang sinabi, yun daw yung hiningi ni Pero sa akin naman ganito lang yan sir Yung pong mga nakaupo doon sa Action Fund kung nakikita nyo po konting discernment naman or common sense. Kung nakikita mo na nahihirapan yung OFW at siya ay distressed at siya ay walang kaalam-alam na alam mo namang kapos na siya. Na pwede mong sabihin bakit mo papahihirapan na pag-seminar mo pa siya at pagla-livelihood mo pa kung pwede mo naman ibigay na yung 50K? Ay, partner, alam mo ba, marami nagkakamali dyan. Itong kausap ko nung nakaraan sa mga 12 ata, may mga kategorya din diyan, partner. Hindi ko nabanggit kanina at doon sa sinabi mo. Ang livelihood is different from Action Fund. Alam mo ba 'yun? Na yung livelihood in a sense, Action Fund in a sense, pero livelihood ang category. Alam mo magkano lang 'yon? 10,000 lang 'yung partner. Sa akin hindi nga dapat ganon. Alam naman ng taga-Action Fund na distress yung worker. Baka nga after this, susugod ako doon. Kasi naman, you know better. Sa akin naman. Sa assessment pa lang, dapat may wisdom at discernment ng pagtingin. Halimbawa, nakita mo naman, partner, ano ba nangyari talaga? Siyempre, nag-i-interview naman. Partner, may salaysay. May salaysay yun at merong makita mo, nagsena na nga kaya sinasabi ko, hindi na settled sa bansang pinanggalingan. Hindi yan na-assess na ayos. Hindi nagkaayos. At kaya kailangan i-refer ng Migrant Workers Office. Okay. So, yan ang ayusin natin. Sige nga. Susugan ko din yan, yung reklamo na yan. Yan ay 10,000 lang, partner, kapag livelihood. Hindi, mali ito. Maliit yan. Sa akin, medyo... Kung distress ang worker, dapat doon sa Action Fund. Bukod pa, partner, ang Balik Pinas, Balik Hanap Buhay. Bukod pa ang medical assistance ng OWA. Separate. Ang pinag-uusapan lang po namin, niliwanag po namin kanina pa lang that Action Fund po ang pinag-uusapan namin.
ngayon sa oras na Right, ito. Kaya right. pinaliwanag po ni Pastor Rene, yung mga experiences ngayon na aming na papakinggan ay doon namin tinitingnan kung saan papasok at yung sinabi nga ni Pastor Rene kanina. So, siguro dahil siyempre medyo hindi baka kapusin tayo ng time natin dito. Ang sinasabi lang natin, kapag maganda yung alam mo, partner, iba yung empowered ka nung kaalaman, na yan naman ay naandyan, binabasa natin sa Google, sa FB page ng DMW. Abay, wag lang ho tayong makinig sa sinasabi nila, kundi you deal with them ayon sa batas at procedure o, ang tawag ba doon, yung kanilang mga protocol o mga guidelines na sinusunod because they are just reading din sa guidelines, partner Eh mamaya, maling guidelines yung nabasa niya doon sa application na gustong kunin nung patient, nung OFW. And sometimes, ito rin, kaya nga, ito ang advocacy po namin dito sa serbisyong OFW. Please, OFWs, educate yourself. Tama, oo. Tulungan nyo ang inyong sarili na matuto. Na alamin ninyo, para hindi po kayo palaging nagtatanong o kaya basta na lang. Kaya marami tayong mga nabibiktima na actually pinag-uusapan, ito pinagtatalunan nga to. Tama bang sabihin na willing victims ang ating mga OFW? Merong magkabilayan Sabi, hindi dapat tawaging willing victims. Bakit? Kasi ano nga sila kumbaga naloko nga sila Hindi, on the other side naman, hindi kasi alam mo naman na yung path na yan ay mali at delikado at ewan ko ba, bakit tayo parang pumapayag pa din. Pumapayag alam na, natin hindi tama. Alam naman nating binobola na tayo. Di ba? Oo. Pag sinabi yung binobola, ibig sabihin parang binibilog yung ulo niya na mapaniwala na madali lang ito. Hindi na kailangan dumaan sa proseso, di ba? Oo. Ito lang kaya lang magbabayad ka pero ang bilis naman ito Naalala ko tuloy, partner, yung Hosea 4:6, my people are destroyed for the lack of knowledge. So, information, importante mga kababayan. Knowledge is gathering of facts, mga natutunan. Sa dami na ng mga pwede nating matutunan, ay kailangan lang natin i-apply. At magtanong siyempre, pero better, lalo na ito, benefits kasi pinag-usapan natin, partner, na hindi lang tayo basta nakinig doon sa sinabi, dapat alam din natin kung ano ang tama. Yes. Diba? And of course, to have that knowledge is for you to be able to somehow, kumbaga, protect yourself. Mapoproteksyonan kayo. Na-prove na po namin Yun hong mga lumapit sa atin na meron tayong cases na sabi niya, ganito po ginawa ko. Okay, sige, tama yan. Tapos ganito po, nilapitan ko po. Ganito po sinagot ko. Tama din yan. Ibig sabihin, meron tayong istorya na naproteksyonan nila yung sarili nila kahit na nandoon sila sa sitwasyon na hindi naging malala ang kanilang naging experience. Whereas, yung talagang walang-wala, kulang na lang bakit mo yan hindi mo ba katulad yung sinikwento ko sa iyo nung isang araw na mga distress na scam sila. Ang mga tanong namin, hindi nyo ba na discern o na kumbaga naulinigan na scam na pala yan? O nga po medyo kinukutuban na nga po kami. Partner, pero 1,000 mahigit na ang na-repatriate o na rescue from Myanmar. Yung kabuuan, Simula October pa yan last year. Partner, ito indirectly. Mahigit 1,000. Dagdag pa itong binabanggit mo na kahapon na pumunta sa GFM. Partner, indirectly, this is because yung pong mga pogo na pinasara dito, nagsilipatan doon. Ngayon na naman, ang nangyayari naman, ang downside is, ang nabibiktim naman natin ay mga kababayan natin ang nabibiktima. Nung nasa Pilipinas yung pogo, mga Chinese. Ibang lahi ang biktim. Ngayon, nung lumipat na, Pilipino naman ang napunta roon. Oo, sila naiengganyo na pumunta doon. Mag-ingat po tayo dyan, mga kababayan. Yan po ang paalala natin. Ulitin ko po, yung diniscuss po namin, bagamat maraming mga kawing-kawing na mga
na mga pinag-usapan po natin kung kayo po ay may mga katanungan sa amin tungkol sa inyong mga action fund, you can visit directly sa DMW or you can visit GFM at pwede magtanong din sa amin po at sa 702 DCAS dito sa programang Serbisyong OFW. Partner, wala na tayong time promote ko lang ng kaunti. Go ahead. Kami po ay gumawa ng isang kumbaga private group within GFM, yung pong GFM community. Pupunta lang po kayo sa aming pong Facebook page, no? Tapos hanapin niyo po GFM community. Okay. Yung community pong yon, it's a private group, closed siya. Yun po ang objective is para kung meron kayong mga katanungan na you don't usually ask doon po sa kumbaga sa page. At mas close group yon, mga katanungan na gusto nyo pong mga i-message sa amin, join po kayo doon dyan sa GFM community na yan. Maraming salamat, partner. At doon po naman sa may mga katanungan pa, ay patuloy lang po kayo manood, makinig sa ating programa. Partner, kailangan natin magtapos, mananalangin na tayo. Panginoon, salamat sa oras na ito. Sa kabila na ngayon po ay walang mga pasok at na nakikinig po ang aming mga kababayan, nawa po ay nakatulong po sa kanila ang aming mga discussions na pinag-usapan ngayon. Yes. At ingatan nyo rin po, Panginoon, na hindi mabiktima ng mga illegal recruitment activity and recruiter itong aming mga kababayan. Ito po ang aming dalangin ng pag-iingat para sa kanila at pamilya ng OFW na nasa Pilipinas ngayon. Ito po ang aming prayer sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At amen. Mga kababayan, partner, paano yan? Kailangan na natin magpaalam. Mabay mga kababayan, salamat sa mga tumutok po sa amin. Nagpapaalam na pansamantala po sa pangalan po ni Attorney Carlos Cao Jr. Ito po si Pastor Joe Biasong. At ito naman si Pastor Rene Bunsoy na nagsasabing pagpalain po ng ating Diyos ang ating mga OFWs kasama ng kanilang pinakamamahal na buong pamilya. Maraming salamat po. God bless us all. God bless, partner. God bless. Palain ka ng Lord. Ako si Rica Alonte Mabini ng Kuwait. Kaagapay ng Serbisyong OFW. Serbisyong OFW.